We will hope to open within the end of the year. Disyembre ngayong taon, inaasahang mabubuksan na sa publiko ang 5 istasyon ng LRT1 Cavite Extension ayon sa Department of Transportation. Kasama sa mga istasyon na magkakaroon ng partial operation ay ang Redemptoris, MIA, Asia World na nakakonekta sa PITX, Ninoy Aquino at Dr. Santos sa Parañaque. Batay sa progress report ng Light Rail Manila Corporation o LRMC, mahigit 90% na ang natatapos sa 5 mga istasyon. Palakpakan natin. Maraming salamat, Pangulong Duterte. Hindi, panahon ni Pangulong Duterte ito yan totoo. Pero salamat na rin PBBM dahil pinagpatuloy ninyo. Let's give credit to where it's due, di ba? Kung saan ba ito kasi sabi ko nga sa inyo, alam naman natin, proyekto ni Pangulong Duterte ang build yan Yan panahon na yan, yun kasi 'di ba lagi niyong tatandaan. Sabi nga ng mga kakilala natin sa administrasyon ni Pangulong Duterte, bago bumaba si Pangulong Duterte, sinigurado niya pirmado lahat. Yung mga kontrata, yung mga gastusin, meron na lahat. Pero gayunpaman, magpasalamat na rin tayo kay PBBM dahil pinagpatuloy niya. Pwede naman niyang itigil yan kung pupolitikahin niya yan. Kasi, di ba, yung sa Davao, tumigil Pero ito, kung pupolitikahin niya yan, pwede niyang ipatigil yan. Pero hindi niya pinatigil. So, ibig sabihin nun, maraming salamat, ha? Tuloy. Natapos na ang structural works, civil works at ang paglalagay ng mga riles. Ang kulang na lang ay ang mga system works. Dito ba yung magpapasagasa si Pinoy? Hindi ko alam kung ito yon yung Cavite. Katulad ng ticketing, entrance gate ng mga pasahero at signages sa mga istasyon. Kanina ipinasilip ng DOTR at ng LRMC ang Dr. Santos Station sa Parañaque City. Kumpara sa ibang mga istasyon ng LRT1, ito lang yung mayroong sariling intermodal facility para sa iba't ibang klase ng mga transportasyon. Paglabas ng mga commuter dito sa Dr. Santos Station, meron na agad ditong intermodal na transportation hub kung saan makakasakay na sila dito ng mga bus, jeep, UV Express at ng taxi. Ayan, ganyan dapat. Hindi, maganda yan Kasi alam mo, yan ang isang bagay sa Japan na maganda alam mo yung transportation nila, yung pagbaba mo ng tren, pwede ka nang may bus. Tapos yung bus talagang hindi naman masikip at saka walang manyak. Hindi kasi yun lang problema sa Pilipinas. Sa Pilipinas, may ganyan nga. Pero pagpasok mo naman doon, mamanyakin ka. Ang dami pa naman ngayon sintu-sintu, papakita yung mga edits nila. Hindi may mga ganun-ganun Ang dami ngayon. Alam mo, ako sa mga kababaihan, pagka ginawa sa inyo yun, tusukin nyo kagad. Ay, akala ko hotdog, gano'n. Hindi ba? Pag makita mo, ay, akala ko hotdog, gano'n. Di ba ang hotdog, tinutusok yung bago iihaw? Huwag kayong papayag na gano'n. Hindi kasi alam mo, ang tawag dyan, sindakan lang yan Pagka nasindak ka na parang nabastos ka, dahil hindi, alam mo paano ko nalaman? Kasi magaling ang mga girls dyan Pag may mga bastos ng hipo, hindi, may mga ganon yun, ang hipo ng, anong ginagawa nila? Sinasapak nila yung itlog. Ganon, ako rin paano Tapos bigla nilang gaganunin yung itlog. Ano lang yan mindset lang nga, mindset lang ikaw lang ang hawak ng puwet, kami rin tapos susundukin nila yung itlog
Tapos, iilag na sila, yung bouncer na nga harap o ano. Ganon, totoo. O kaya naman pag may nang bastos, alam mo ginagawa nila, yung ginaganon yung magkaano kunwari, yung ibabae dito, tas lalaki sa gitna, babae sa gitna, tas magaganon sa itataas, iaangat, pag bastos. Hindi, totoo. Ang tawag doon kasi mindset yan eh. Pag nagpasinda ka na, pagka nagpaka ano ka, na para kang ano, lalo kang aabusuhin. Lalo kang aanuhin ng mga manyakol. Gawin mo, anuhin mo, tapatan mo ng kabastusan. Pitikin mo itlog, ganun. Mas maraming Joke lang po, joke. Huwag niyong gagawin yung mapapaaway kayo. choices yung mga passengers. So, maraming options ang passengers, no? Unlike dun sa mga walang intermodal, wala silang masyadong option. Kung ano lang yung available na passenger system yung magagamit nila. Samantala, sa usapin ng pasahe, mananatili ang fare matrix na kasalukuyang umiiral sa linya ng LRT1. Ibig sabihin, 45 pesos ang magiging pasahe mula sa Fernando Po Jr. Station sa Quezon City hanggang sa Dr. Santos Station sa Parañaque, habang 25 pesos lang kung manggagaling sa Baclaran Station. Regarding po sa fare, currently we will be applying the same fare, no, which is 13.29 boarding fare, and for distance fare, kumbaga bawat kilometro yung malalakbay, it's 1 peso. Alam mo sana lang, okay sana to eh. Sana lang ma-maintain yung cleanliness. Yung linis, hindi yung amoy ihi. Pagbaba mo, amoy ihi. Hindi kasi, di ba kung maaalala ninyo, yan yung unang ginawa nung panahon ni Tugade. Di ba? Nung panahon, nung unang pagtungtong ng administrasyon ni Pangulong Duterte, nilinis yung mga istasyon. Kasi iba doon, ang baho, amoy ihi. Kahit nung panahon ni, actually, isa sa pinakamagandang gumawa niyan, si Isko. Si Isko, nilinis din yung mga istasyon eh. Kasi di ba may mga Pilipino talaga na makakita ng dingding, akala CR. Basta may kanto dyan. Eh, alam mo yung kanto? Anong kanto? Yung dingding dito, dingding dyan. Pag may nakita yan, pwede nang ihian yan. Di ba? Tatalikod na lang ako, okay na. Ganun eh. Oh. And 21 centavos additional. Kapag nasimulan ang partial operation, tinatayang aabot sa 50,000 na Ano to? Is there a single chance po yan na tatakbo ka sa politics? Wala po. Sorry po pero pagpasensyahan nyo na po, hindi po talaga ako politiko. Hindi po kasi ako ayoko nang nakikipagplastikan. Hindi ako ganun. Never. Ganito ang karakter ko. Kita mo nga yun yung kapwa vlogger ko, kaibigan ko, binabanatan ko. Kaya never kong gagawin yung makikipagplastikan ako kasi alam mo, hindi ko naman gift yan eh. Gift yung magaling kang makipaghumarap sa mga hindi kasundo. Lalo na yung sa politiko. Nabibilib nga ako sa iba mga politician eh. Kasi kaya nilang harapin. Ako hindi. Pagka hindi kasi napipigilan ng bibig ko eh. Ewan ko kung matututunan ko yun. Oh. Pag ako po, nakakita ako ng mali, kahit kaibigan ko yun, naggaganon talaga ako. Kailangan ko sabihin yung totoo kong nararamdaman. Or else, I feel I owe that person. Nagigets nyo? Ganun ang pakiramdam ko eh. Feeling ko, pagka hindi ko sinabi to, may utang ako dun sa tao, parang hindi ko siya mahal. Parang ganun ang dating. Kasi I'll rather give you a tough love instead of fake compassion o fake na pakikipagtungo. Yun. Ganun ako. Kaya never ako yung malabo.
pasahero ang masisilbihan nito kada araw na posibleng makabawas sa matinding Yo. traffic sa Metro Manila. Palakpakan. Samantala, ang 3 pang istasyon ng LRT1 Cavite Extension na magdudugtong mula Metro Manila hanggang Cavite ay matatapos sa 2031. Ito yung Las Piñas Station, Zapote Station at Niog Cavite Station. Based on the experience that we had in terms of length of construction and the pre-activities prior to construction, such as financial closure, all the other prerequisites prior to construction. So we hope that by 2031, rows 2 and 3 would be completed. JP Nunez, UNTV. Ayan. So, again, yan po ang Banat Bay at mga banateros. Pag tama, pinapalakpakan. Pag mali, binabanatan. Yan tayo. Ngayon, may nakita tayong magandang ginawa ng gobyerno, pinapalakpakan natin para pagbutihin pa nila. Pero again, babantayan natin to. Hindi pa pwedeng ganyan-ganyan lang kasi mahirap po eh. Kasi alam naman natin na matindi ang ano ngayon sa gobyerno natin na tawag doon, panlabas ang binabago. Panlabas lang yung trabaho. Walang totoong pagtatrabaho. Kaya magbabantay ho tayo.